Mayang adlaw mga higalag mga kaigsunan. Diyan sab kita niining ato ang channel sa Revelation 7 nga magahimo kita sa ato ang pagpamalandong pagtuon alang sa paghatag kanatog impormasyon mga pagtulun-an gikan sa balaang kasulatan, no? Ang uluhan karon sa ato ang pagtuon mao kini siya. Jesus Christ was the builder of the Seventh-day Adventist Church. Dakong pangutana makigsunan. Si Ginisos mao ba ang magtutukod sa Seventh-day Adventist Church? So, dinhi karon atong tukion ang mga teksto nga ato ang tan-awon ug atong sabton kun unsa o si kinsa gayud ang magtutukod mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Church. So, nagaingon din who is the builder of the church? Kinsa ang magtutukod sa iglesia? The first text to consider is Matthew 16:18, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Kasagaran nga teksto nga maogi atong hatagan sa pagtuki mao kining Mateo 16:18 og nga nagkalain-lain ang mga panghuna-huna o mahitungod niining mga teksto. Ang uban magaingon sila nga si Pedro, no? Mao ini lang ginauna og nga kasagaran sa mga simbahan. Nagahuna-huna gayod nga si Pedro mga higalag mga kaigsunan. Akong basahon sa Cebuano mga igsoon, nagaingon dinhi og sultihan ko usab ikaw nga ikaw si Pedro, og sa ibabaw niining bato pagatukuran ko ang akong simbahan o iglesia, og ang mga ganghaan sa Hades dili makabuntog niini. Niining mao nga teksto lang kun imong tan-awon pag-ayo, no? Ikaw si Pedro, og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia nga ang ganghaan sa Hades dili makabuntog niini. Sa laing pagkasulti, ang kamatayon dili makahimo sa pagbuntog. Pangutana mo, si Pedro ba buhi hantod karon? Wala na. Nabuntog na si Pedro samtang ang iyang iglesia anaa pa. So, ang pangutana, padayon ta mga kaigsunan. Atong tan-awon kung kinsa kining maong bato. No, kay mo man ang kinsa ang bato, who is that rock? Sa Griego mga kaigsunan, Peter, naingon din sa atong pagtuon, Peter is Petros, a masculine noun, properly a stone, pebble, sa atong paggamay, such as a small rock found along the pathway. Sa ato pa, usa ka gamay nga bato nga imong makit-an diha sa dalan. Mo Petros, small stone, no? Then stand in contrast to 4073 ang Petra. Ang Petra is boulder, dako, cliff, no? Ato ni mabasa, makuha na to na siya sa https://biblehub.com/greek/407.htm. Dugang nga impormasyon na yun rin. Ang word nga rock diin gisgutan sa teksto nga ato ang basa mga kaigsunan. Gitawag og Petra, no? Ingon din noun, dative feminine singular, Strong's Greek 4073, a rock, ledge, cliff, cave, stony ground. Sa ato pa, hilabihan kadako nga bato, no? Hilabihan kadako. So, si Pedro, gamay nga bato, samtang ang rock nga gisgutan ri usa kadako nga bato.
https://bibleHub.com/strongs/Matthew/16 to 18.htm. So, ang bato din nga gisgutan, mao, mga kaigsunan, ang dako nga bato. Samtang si Petros, gamay nga bato. Samtang kining bato nga gitawag og Petra, dako nga bato. Now, kinsa man kining maong bato? Dinhi ang magpadako mag-isunan. Kini ang mutubag sa ato nga pangutana. 1 Corinto 10 versikulo 4. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. King James Version. No? Kinsa day ang bato? Sa mao nga teksto nga makita nato sa balaang kasulatan. Si Kristo mao ang bato. Akong basahon sa Cebuano, mga kaisunan. At least nga nagingon sa 1 Corinto 10 versikulo 4. Og ang tanan na naginom sa maorang usa ka espirituhanon nga ilimnon, kay sila naginom gikan sa espirituhanon nga bato nga nagsunod kanila, og kadto nga bato mao si Kristo. Christ was that rock. Ang dako nga bato si Kristo, mag-isunan. Ang bato nga gisgutan dinhi, mag-isunan, sa Mateo 16 versikulo 18, mao si Kristo og dili si Pedro. Kadayon ta, mga kaigsunan, sa ato pagpamalandong o sa ato nga pagtuon. Dinhi siguro mangutana mo, anong ato man apil? Who is the chief cornerstone? Una, atong napamatud-an karon nga si Kristo maong bato. Karon atong pangutan-on, who is the chief cornerstone? Hisgot gihapon kini og bato. No? Sa Salmo 118 versikulo 22, the stone which the builders refused is become the headstone of the corner. No? KJV. Sa Cebuano, yun ani ang pagkasulti, mga kaigsunan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong uluhang bato sa pamag-ang. The headstone of the corner. So, padayon ta, dunay mga teksto nga mo-support ni ini mag-igsunan og atong mahibaw-an kung si kinsa kining chief cornerstone. No, ang bato sa pamag-ang. No? Dugang mga kaigsunan, teksto nga atong tukion sa balaang kasulatan nagingon dinhi. Matthew 21 versikulo 42. Jesus said, sa English nagingon dinhi, Jesus said unto them, did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Mateo 24, 21 versikulo 42. Nagaingon din sa Cebuano, si Jesus mayon kanila, wala ba kamo makabasa sa mga kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod mao ang nahimong pangulo sa pamagang. Kini buhat sa Ginoo ug kini kahibulungan sa atong mga mata. Doon na pagila mga dugang nga teksto nga atong masabtan karon kung si kinsa kining chief cornerstone, mga kaigsunan. No? Gihinganlan kinig pangulo o bato sa pamag-ang, mga kaigsunan. Ingon dinhi sa ato ang pagpamalandong. Dugang, mga kaigsunan. 1 Peter 2:6, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unsa di ay? Sa nahunang Pedro 2 versikulo 6,
Busa kini usab anaa sa kasulatan, tanawa ako nagbutang sa Siyon ug usa ka pangulong bato sa pamagang. Pangulong bato sa pamagang, the chief cornerstone. Pinili, bililhon, ug siya nga musalig kaniya dili maulawan. Chief cornerstone, bato, pangulong bato sa pamagang. Dugang pagyud nga teksto nga atong matun-an og si kinsa gayod kining chief cornerstone. Ingon din sa atong pagtuon mga kaigsunan. Balikan na to. Nagaingon din Ephesians 2:20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Nga gituko diha sa patukuranan sa mga apostoles o sa mga manalagna, si Hesus Kristo sa iyang kauglingon mao ang uluhang bato sa pamagang, or the chief cornerstone mga kaigsunan. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, where the foundation of the apostles and prophets are being built. No? Ang Ephesians 2:21, naging din, in whom all the building fitly framed together grow it unto unholy temple of the Lord. Temple in the Lord. Ang Episode 2, versikulo 21, naging din diha kang kinsa ang tibuok nga tinukod na takdo nga nahiusa nagatubo ngadto sa usa ka balaan nga templo diha sa Ginoo. So karon dinhi sa atong pagtuon, si Kristo mao ang bato sa unahan nga atong pagtuon. Karon dinhi ang chief cornerstone, ang pangulong bato sa pamagang, si Kristo gihapon, si Jesus Christ gihapon mga kaigsunan. So, ang chief cornerstone o ang bato nga gisgutan sa Mateo 16:18 mao si Jesus Christ. No? Dili si Pedro mga kaigsunan. Ngani si Pedro nagsulat siya mahitungod sa chief cornerstone. No? Wala siya magsulat nga siya mao ang chief cornerstone, kundi mga kaigsunan, ang chief cornerstone mao di ay si Jesus Christ mga kaigsunan. Atong padayonon ang atong pagtuon mga kaigsunan. Ingon din sa atong pagtuon, who is the builder of the church? Ang pangutara karon, the rock is Christ. The chief cornerstone is Jesus Christ still. And now the question is, who is the builder of the church? Kinsa ang magtutukod sa iglesia? Hebrews 11:10, nagaingon din for he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Unsa di ay mga higalag mga kaigsunan? Sa maong pangutana nga kinsa ang magtutukod sa iglesia? Hebrehanon 11 versikulo 10 ang tubag mao. Kay siya nagpaabot sa usa ka syudad nga adunay mga patukuranan, kansang magtutukod og magbubuhat mao ang Dios. Kinsa ang magtutukod og magbubuhat? Mao ang Dios. Ang Juan 10:30 o 30 naging din I and my Father are one. Ako ug ang akong amahan usara. So dinhi mga kaigsunan, atong masabtan pag-ayo that Jesus Christ is the builder of the church. The rock, the chief cornerstone,
and the builder of the church is one, no other than Jesus Christ Himself. Ang bato, ang chief cornerstone o pangulong bato sa pamag-ang o ang magtutukod sa iglesia, usara, no other than Jesus Christ Himself, mga kaigsunan. Mangutana siguro mo mga kaigsunan, nga anong importante mangyud kaayo ang pag-ila sa nagatukod sa iglesia, no? Kung kita magtukod og usa ka building, mga kaigsunan, kay ngano gisgutan kaganiha nga ang pundasyon, no? So ang pundasyon dili ta pwede mo tukod og usa ka istruktura o building kung wala ang pundasyon. Kinahanglan i-layout nimo ang pundasyon. So laying of a buildings or church foundation, kini literally ni siya nga pagkatukod. Pero ato ning tan-awon kung unsay kalambigitan niini sa atong gitun-an nga atong naila nga si Ginisos mao ang bato, chief cornerstone o ang builder sa iya ang iglesia. Ingon din a foundation layout typically includes the following information. So og mag-layout ka usa ka foundation nga usa sa gikinahanglan alang sa pagtukod sa usa ka gambalay o usa ka building, mga higalag mga kaigsunan, kinahanglan gyud og pundasyon. Og mao ni ang mga informasyon nga atong gikinahanglan. Kinahanglan og foundation walls, kinahanglan og footings, kinahanglan columns and piers, dayon foundation materials and the type of foundation. Mosugot tag sa dili pwede matukod ang usa ka gambalay o usa ka istruktura nga walay foundation. Munang kinahanglan i-layout nimo ang pundasyon. Muna siya, mga kaigsunan. Padayon ta sa ato ang pagpamalandong nag-ingon din mga kaigsunan. Ang pangutana mao, what is the foundation of the church? Unsa ang patukuranan o pundasyon sa iglesia? Ingon din in a symbolic sense, what is the foundation of the church built by Jesus Christ? Sa symbolic sense, mga kaigsunan, unsa ang patukuranan sa iglesia nga gitukod pinaagi ni Ginoong. I personally believe that it is the fundamental belief or beliefs of the church. And these fundamental beliefs are found in the Bible itself. Unsa di ay mga kaigsunan? Unsa ang pundasyon sa iglesia? Ang simbolikong diwa. Unsa ang pundasyon sa iglesia nga gitukod ni Ginoong? Ako nagatuo nga kini sukuranan sa patong pagtuo. It is the fundamental belief or beliefs of the church, and these fundamental beliefs are found in the Bible. Kini nga fundamental belief, mga higalag mga kaigsunan, makaplagan nato kini dinha sa Biblia. Padayon ta sa ato ang pagtuon. What are these fundamental beliefs? His commandments? In Mark 12:29, 30 and 31. Nagaingon din
sa maong pangutana mga kaigsunan, unsa man kining maong fundamental beliefs ang iyabang mga kasuguan? Mark 12:29. And Jesus answered him, the first of all the commandments is here. O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Unsa sa Cebuano mga kaigsunan? Nagiingon din mga kaigsunan sa Marcos 12:29. Mga kaigsunan. Huwag si Jesus bitwag kaniya ang nauna sa tanang mga sugo mao. Pamati o Israel, ang Ginoo nga atong Dios maoy usa ka Ginoo. Og higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong hunauna og sa tibuok mong kusog. Kini mao ang unang sugo. Mga igsoon. Dugang pa niini mag-isunan. Sa Marcos 12. In Mark 12:31, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. So, unsa di ay mga igsoon? Ang ikaduha, o ang ikaduha sama niini nga mao, higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Wala nay laing sugo nga labaw pa niini. So ang gisgutan karon duha ka mga sugo. Unang Juan 14 versikulo 15 nagingon, if ye love me, keep my commandments. Kung kamo nahigugma kanako, bantayi ninyo ang akong mga kasuguan. So these are the fundamental beliefs mga kaigsunan. Ang iya ang mga kasuguan. So Jesus Christ himself as the rock, the chief cornerstone, and the builder of the church, lay out the foundation. O kining patukuranan, mao ang iya ang mga kasuguan. This is the foundation mga kaigsunan. The belief which Christ laid out nga gilatag ni Ginoong Hesus alang sa iyang iglesia nga iyang tukuron. Padayon ta sa atong pagpamalandong mga kaigsunan. Nagaingon dinhi. Matingala siguro mo anong naapil man no? Kay atong tan-awon katong nahauna og ikaduha nga mga sugo nga gisgutan nga bag-o pa lang nato mga kaigsunan. Good master, what shall I do to inherit eternal life? No? Maayong magtutudlo unsay akong hibuon aron ako makabaton sa kinabuhi. Lucas 18:18 na iyon din. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Maayong magtutudlo unsay akong buhaton aron ako makapanunod. Sa Lucas 18 na iyon din. 18. Og ang usa ka punuan ng utana kaniya nga nagaingon, maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Versikulo 19 sa English na ingon ni, and Jesus said to him, Why callest thou me good? Nganong imo man akong gitawag nga maayo? None is good save one, that is God. No? Walay maayo gawas sa usa nga mao ang Dios mga kaigsunan. Thou knowest the commandments.
ikaw nahibalo sa mga sugo. Ingon din mga kaigsuonan sa ato pagtuon sa Luke 18:20 ngadto 21. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and thy mother. Dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magsaksig bakak, tahura ang imong amahan ug inahan. Sa versikulo 21, kining maong usa ka tawo nangon siya. And he said, all this have I kept from my youth up. Ang tanan niini akong ginabantayan gikan pa sa akong pagkabatanon og hantod karon. Unsa ang emphasis ninhi mga kaigsuonan? Sa diha nag-ingon si Hesus kaniya, no? Nga nahibalo ka ba sa mga sugo? Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi ug bakak, tahuron nimo ang imong amahan ug ang imong inahan. Ingon pa niya, akong ginabantayan kini sukad pa sa akong pagkabatanon ug hantod karon. Kalaing pagkasulti mao, ang gihisgutan niya nga dili mo commit og adultery, dili mo patay og dili mangawat og dili mo saksig bakak pagtahod sa imong ginikanan, asa man ni gikuha mga kaigsuonan? Ha? Kini nga teksto mga kaigsuonan sa balang kasulatan, gikot kini didto sa daan mga kaigsuonan. Pero ang pangutana, ato ning padayonon mga kaigsuonan, asa day ni gikutlo nga pagkasulti? Kamo mga igsuon, musugot mo sa dili, kini gikutlo ni didto sa daan nga testamento mga kaigsuonan. Ingon pa din mga kaigsuonan ato padayonon, is this a new commandment? Bag-o ba ni nga sugo mga igsoon? Ha? Usa ba ni kabag-o nga sugo? 1 John 2:7 nagingon din ni, brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Ay, di ay mga kaigsuonan ang gisgutan ni adtong batan-on mga ni adtong maong nga tawo mga kaigsuonan nga dili magpatay, dili magpanapaw, dili mangawat, no? Og uban pa din nga mga sugo mga kaigsuonan sa dihang giingnan siya ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Dili di ay bag-o nga sugo mga kaigsuonan. Ang gisgutan dinhi mga kaigsuonan kung dili usa ka daang sugo nga gikan pagyud sa sinugdanan ug nga kining gikan pagyud sa sinugdanan mga kaigsuonan, asa man ni? Tuwa kini sa daang tugon mga kaigsuonan. What is the old commandment? What is written in Luke 18:18-20, the new commandment is found in Exodus 20:12-16, the old commandment. Nagsunod ba muna ko? Are you following with me, mga kaigsuonan? Nagasunod ba muna ko, mga kaigsuonan? So, ang new commandment nga gihisgutan sa Luke 18-20, mabasa o makita nato sa Exodus 20:12 ngadto sa 16, mao ang old commandment mga kaigsuonan. Ang old commandment mga kaigsuonan is found in Exodus 20:1-70, no other than the 10 commandments of the Lord thy God. This is the truth that God's people or His church is a commandment-keeping church. No?
unsa mga higalag mga kaigsunan. Unsa daining karaan nga sugo mga kaigsunan? Nahibalo na ta mag-igsunan. Ang daan nga sugo nga mao ang bag-o sa pagkasulat na sa bag-ong tugon mga kaigsunan, mabasa dai nato diha sa Exodus 21 ngadto sa 7. Way lain kundili ang napulo kasugo ni Jehova nga atong Dios mga kaigsunan. Kini ang kamaturan nga ang mga katawhan sa Dios o ang iyang iglesia is a commandment keeping church. Maoy usa ka sugo pagtuman mga kaigsunan sa iglesia mga kaigsunan. Ang iglesia sa Dios is a commandment keeping church mga kaigsunan. Padayon ta mga igsoon, a commandment keeping church. O nga kining commandment keeping church igsoon, and this commandment keeping church is the remnant of her seed, whom Jesus Christ built. O nga kining commandment keeping church, mao kini ang remnant of her seed, ang salin sa iyang kaliwat mga kaigsunan. Diin si Ginoong Hesus nagatukod mga kaigsunan. Nga pagatukuron ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. And the dragon. Matingala siguro mo nga kini nga teksto. The dragon was wrought with a commandment keeping church or the remnant of her seed. No? Dinhi igsoon yung makita mga kaigsunan. Ang dragon is representing Satan igsoon. Hilabihan niyang kasuko mga kaigsunan niining commandment keeping nga iglesia nga mao ang remnant of her seed mga kaigsunan. Revelation 12:17 nagaingon diri. And the dragon was wrought with a woman, the church, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. No? Kini lalom-lalom actually ang pagtuon ni ini mag-isunan. Ang babae sa pinadayag nagrepresent na siya sa iglesia. Another topic na nga atong pagatunan. Ang nag-ingon dinhi og ang dragon ni adto sa pakigubat sa remnant of her seed which keep the commandments. Ang pag-iladi ay sa salin sa iya ang kaliwat mga kaigsunan, nagabantay sa kasuguan sa Dios ug adunay pagpanghimatuod ni Hesukristo. Ang pangutana, unsa ang iglesia o tinuhuan sa tibuok kalibutan nga nagabantay sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan? And who is the remnant of her seed? The commandment keeping church mga kaigsunan. Diri sa screen inyo aning mabasa mga igsoon. And this remnant of her seed, the commandment keeping church, is the Seventh-day Adventist church, whom Jesus Christ said, I will build my church in Matthew 16:18. And this remnant of her seed, the commandment keeping church, is the Seventh-day Adventist church, whom Jesus Christ said, I will build my church in Matthew 16:18. Mga higalag mga kaigsunan, sa musugot tag sa dili, mao gayud kini mga kaigsunan. The commandment keeping church, the remnant of her seed,
o ang salin sa iyang kaliwat, mao ang Seventh-day Adventist Church. Diin si Kristo, si Jesus Christ nag-ingon, I will build my church. Therefore, gikan ni adto nga mga teksto, Jesus Christ was the builder of the Seventh-day Adventist Church. Mao ni ang atong konklusyon sa ato pagtuon, mga higala o mga kaigsunan. Atong awhagon ang ato nga mga higala o mga kaigsunan sa pagsunod kanunay sa atong live stream, mga kaigsunan. Although dili man siguro sa matag adlaw, pero mupahibalo ra gyud taninyo mga igsuon kung kanus atta mag live stream, mga kaigsunan. Sa sunod mga kaigsunan nato nga pagtuon, ato na sadtun-an mga kaigsunan ang uban pa nga mga suwito o mga topiko nga importante kayo alang sa atong pagpangalagad. Balikon nako gikan kaganiha sa mga teksto nga atong gibasa, that the rock is Jesus Christ. The chief cornerstone is Jesus Christ. The builder of his church is Jesus Christ. And the church that was built by Jesus or built of Jesus Christ was and is today the Seventh-day Adventist Church, the remnant of Bersed. Atong sirhan ang atong pagtuon, pinaagi sa pagampo. Among gamhanan maluluyon nga amahan na akas mga langit. Among gikalipay ang kagiyunan diin ikaw nga kahimo sa kagiyunan kuyog kanamo sa pagtuon sa pag-ila sa iglesia nga imong gitukod. O nga niini nga takna Ginoo, salamat kayo nga among nailhan ang tinuod nga iglesia sa tibuok kalibutan nga mao ang Seventh-day Adventist Church. Ginoo, giyahi kami, hatag ka namong kaalam, hatag namo ang mayong panglawas, ug nga kining tanan among gilauman nga madawat uban sa kapasayloan sa among masala sa ngalan Ginoong Hesus. Amen.